media. At kasalukuyan tulog si Doc Rocky sa tabi ko. Hindi siya makatulog kaya nagmu-music. Kaya, ayan, salamat tayo sa Panginoong Diyos dahil tayo ay nakatulog ng maayos at tayo rin ay nakagising ng maaga, no? Kaya purihin natin siya at luwalhatiin sa umagang ito. At sa mga nasa ibang bansa, binabati namin kayo ng isang maligayang araw ng Sabat sa inyong lahat. Dito ay Linggo, March 24 ng 4:39 AM, no? At sa pagpapatuloy ng ating serye na Revival in Christ, kahapon ay napag-aralan natin yung pagbabagong buhay kay Kristo. Kasi matapos natin matanggap ang Holy Spirit, ay kailangan may pagbabagong nangyari sa atin, no? At itong pagbabagong ito, magmamanifest lamang ito kung ating isa sa buhay ang ating Panginoong Kristo, yung ating bibihis ang ating Panginoong Kristo. At ngayong umagang ito ay kailangan naman natin maunawaan yung sinasabi nating growth in faith, yung ating paglago sa pananampalataya. Ngayong pinangahawakan na natin ng Panginoon sa ating mga puso tayo nagsimulang magsampalataya sa Kanya, tayo din naman ay kailangan lumago sa pagkakilala sa Kanya, no? Kaya muli babalik tayo mga kapatid sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Colosas 3:10. Di ba naalala nyo ito? Itong ating binasa nung nakaraan. 3:10 ng Colosas. At kayo mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Maliwanag dito, no, mga kapatid, na nagbabago, kailangan may nagbabago sa atin ayon anya sa kaalaman sa Kanyang larawan na lumalang sa atin. Sino ba yan? Yan ay ang ating Panginoong Diyos, no? Kailangan tayo ay nabibihis sa pagkataong iyon. At kapag tayo ay lumago, kailangan naman ay aralin natin at magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya. So kung ngayon, ano mangyayari ngayon sa isang Kristiyano kung siya ay nagsimula ng makakilala sa Diyos? Yan. Atin po itong tatalakayin kasi sapagkat napakahalaga malaman natin, no? Sabi dito ni Apostol Pedro, ikalawang Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at tagapagligtas sa Jesu Kristo sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ayan po yung mabasa natin sa ikalawang Pedro 3:18. Sabi po diyan, tayo ay patuloy, hindi mo tumitigil. Kasi kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, nakontento na siya na siya ay nabautismuhan lang, siya ay Katoliko na, ano po nangyayari? Ano po nangyayari katulad nun? Mga magulang ko sasabihin ni Kako, mamamatay na silang Katoliko. Wala akong ganun. Ha? Na kapag tayo ay pinanganak na Katoliko, mamamatay na Katoliko. Wala ganun. Ako nga pinanganak ako Katoliko, mamamatay ako Adventist. Amen? Kaya, walang ganun. Kailangan lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Katulad niyan, wala naman silang kaalam-alam. Yung pagkakilala nila sa Panginoon, hanggang doon lang. Nung binautismo sila, nung sanggol sila, yun na yun. Basta Katoliko na sila. Tayong mga Adventist, ito kinapaproud ko sa ating mananampalatayang Adventist. Salamat sa ating Panginoon sapagkat mula bata hanggang matanda, pag tinanong mo, may alam sa Bible.
Ayan po ang aking naobserbahan sa ating mga simbahan. No, mula bata hanggang matanda, mayroon hong alam sa Biblia. Makasasagot, mga kapatid. Hindi ho biro yan sapagkat sa dami ng inikot kong mga iglesia, katulad ng iglesia ni Cristo at ng born again, wala ho mga kapatid ni isa na kapag ka tinanong mo, pag matanda na, ay makakasagot pa rin. Hindi, dito may makakasagot pa rin eh. Ganun yung ibig natin sabihin. Habang tumatanda, lumalago ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ganyan tayo mga Adventist, kaya mapalad tayo sapagkat lumaki tayo, pinalaki tayo sa ating church na bata pa lang, sinasanay na. Di ba? Kaya nga nababasa natin palagi, train up a child. Para kapag kasi lumaki, ano sabi doon? Ito ay isa sa buhay niya. Matututo siya. So, paano siyang mamumuhay bilang isang Kristiyano. No? Sabi pa ni Pedro, dito sa unang Pedro 2:2, sabi diyan, gaya ng sanggol, kayo'y manabik na dalisay na gatas sa spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Napansin po ninyo yung salita? Ang salita niya, hanggang sa maganap ang inyong kaligtasan. May salitang hanggan eh. Ito yung panahon kung kailan ang isang Kristiyano kailangan lumago sa kanyang pananampalataya. Hindi ho titigil, wala hong tigil, walang patid ang ating paghahanap. Akala nyo ba kapag sinabing search, no, the kingdom of God, or seek the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Akala nyo ba isang beses lamang yon? Na pagkatapos ng bautismo, nilublob ka na, wala na. Hindi ganon. Ang pananampalatayang ito, gaya nito. Di ba? Kapag ikaw ay galing sa born again, nag-convert ka sa Adventist, may nagbago. Meron. Hindi na pangalan ng church. Kumakain ka ng baboy dati, ngayon hindi na. Kumakain ka ng seafoods doon, ngayon hindi na. Oh, galing kang iglesia. Oh, ano ngayon na nangyari? Kumakain ka ng karubal-dubal, ngayon hindi na. Tingnan ninyo yung mga nagiging pagbabago. Kailangan, habang tayo namumuhay, natututo tayong bawal ito, hindi ito pwede. No, may pagkakilala tayo sa malinis at marumi at sa pag-iingat ng kautusan at ano yung dapat natin gawin at hindi dapat gawin. Kasi hindi tayo naging Kristiyano para lang magpakasarap sa buhay. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, mahirap talaga. Maraming bawal. Bakit? Kasi itong ating pananampalataya, hindi naman ito basta lang sinabi lang ni Ellen White na bawal to, bawal yan. Hindi. Sinasabi ng Biblia sa atin, mga kapatid. Ano ang sinasabi dito? Ang sabi dito, lumago tayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Kailan yon? Pagdating ng ating Panginoon Kristo. So, kaya may salitang hanggan eh. Hanggang dumating ang Panginoon Kristo, kailangan nating magpakabanal. Sapagkat, sabi diyan, sinasabi ng kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Ito yung ating Panginoon Kristo. No? Araw-araw, mga kapatid, kaya nga nung nakaraang Sabat, ano ating topic? Marching unto the Zion. Ibig sabihin ng marching unto the Zion, mga kapatid, araw-araw tayo naglalakbay dito sa sanlibutan ito. Tayo mga tunay na Christian, tayo mga Adventist, naglalakbay tayo dito sa mundong ito. Yung paglalakbay na yun, meron tayong resemblance dun sa mga Hudyo noon na naglalakbay sa ilang. May mga pagsubok sila, nawalan sila ng pagkain.
Wala silang tubig na maiinom. Nagtalo-talo sila, no? Ang daming mga pagsubok ng mga Israelita noon. Ganon din tayo. We are marching unto the Zion. May mga kanya-kanya tayong mga trials and struggles. But ano sabi dito? Sabi dito, tayo niya ay lumago sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo. Walang susuko, walang titigil. Kasi kapag ang isang tao na sumusunod kay Kristo tumigil sa paglago, ang tawag niyan Nicolaita. Alam niyo yung Nicolaita? Babasahin natin yung Nicolaita dito sa Revelation. Tingnan niyo po ano po ang ugali nitong Nicolaita na ito, no? Pagka sinabi ho Nicolaita, ito yung maligamgam. Ito sabi dito. Ito, Apokalipsis 2:5. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Oh, itong mga Nicolaita na ito, mga kapatid, diyan mababasa natin. Ito tingnan ninyo mga kapatid. Pagbasahin natin yung 13 sabi diyan, nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ng pananampalataya mo sa akin. Kita ninyo, yung mga tumatalikod sa pananampalataya, yun ay tinatawag na Nicolaita. Kaya sa talata 15, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kasi ito mga Nicolaita na ito, ang pagtalikod ho sa ating pananampalataya. Gusto ko inform kayo mga kapatid. Ano ibig sabihin ng pagtalikod? Ang pagtalikod, hindi pagsunod. May nakatalikod bang sumusunod? Wala. Halimbawa, lalakad ako paabante mga kapatid. Tumalikod ka. Paano mo ko susundan kung nakatalikod ka? Ano lang yun, logic lang mga kapatid. Pag sinabi mo nakatalikod, 1 Timoteo 4:1, nakinig sa mga aral ng mga demonyo. Ano aral ng demonyo? Yung hindi ka magsimba. Aral ng demonyo. Bakit? Ayaw ni Satanas na hindi magpupuri sa Panginoon. Unless meron kang dahilan. Valid reason kung bakit hindi ka makapagsimba. Yun ang katanggap-tanggap sa paningin ng ating Panginoon. Pero whereas hindi valid ang reason mo, ang sinusunod mo kalooban ng diablo. Bakit? Kapagkat ang kalooban ng diablo, ayaw niyang pupurihin ang sasambay ng Panginoon. Ang gusto niya, yung sarili niya ang kanyang sasambahin. Siya ang sasambahin. Yan ang gusto ng diablo. Pero tayong mga tunay na Kristiyano, hindi tayo dapat tumigil sa paglago sapagkat hindi tayo Nicolaita. Ano yung dapat na maging ugali ng isang Kristiyanong nais lumago or lumaki sa pananampalataya, no? Isa diyan, yung sinasabi ni Pedro, babalikan natin yung sinasabi ni Pedro. Pansinin niyo yung salita ni Pedro Pansinin niyo. Sabi dito, punta natin ni 2 Pedro 2:2 ulit. Gaya ng isang sanggol, kayo'y nananabik sa dalisay na gatas na espiritual. Ano itong gatas espiritual na ating kinasasabikan? Ito yung turo. Kumakatawan ito sa turo ng ating Panginoon habang kayo ay lumalaki bilang isang Kristiyano, kinapapanabikan ninyong makinig ng mga aral ng ating Panginoon. Kaya yung kabaliktaran ng mga Nicolaita, ito yung mga Adventist na nag-aaral, nagbabasa ng Biblia. Tayo mga Adventist, hindi dapat tayo tumigil sa paghahanap sa ating Panginoon Kristo. Saan po natin matatagpuan ang ating Panginoon Kristo? Ito po, bibigyan ko po kayo ng 3. No?
Sa church, matatagpuan niyo ang ating Panginoong Kristo. Sa Bible, matatagpuan niyo siya. At pangatlo, matatagpuan niyo si Kristo sa sarili ninyo. Kung hindi niyo po matagpuan, ito po ang problema. Kung hindi niyo po matagpuan sa inyong sarili si Kristo, ayan po talaga ang problema. Sapagkat ano sabi, kailangan lumago tayo sa larawan ng yaong lumalang sa atin. Paano ka naman lalago? No? Paano ka lalago kung wala ka nga ng imaheng yon? Hindi ka lalago. Mag-uumpisa ka pa lang. Kasi when you say lago, lumalago, no? Meron na. May existing na larawan na. For example, ang isang sanggol, kalarawan siya ng mga magulang niya. Ngayon, pag sinabi natin lumalago, habang lumalaki siya, lalo siya nagiging kamukha ng tatay niya. Kung sabihin natin wala pa. So, kailangan magbihis muna yung sanggol ng itsura para malaman na siya ay anak ng tatay niya. Ano pagkakaiba? Yung kailangan ay magpaka-itsura muna at saka yung may itsura na para lumago. Makikita ninyo nasan yung paglago doon. Nandito sa isa, sa una natin sinabi, yung habang lumalaki siya, lalo siya naging kamukha ng tatay niya. Yung facial features niya nandoon. Diba? Kaya tignan niyo yung tatay ko, kamukha ko. Pag nakita kami, para kaming magkamukha, sabi ng mga tao doon sa tindahan. Doon sa Marikina, sabi nila. Kapag nandun ako, pag nakaupo ko doon sa tindahan namin, ang tawag sa akin, Danny. Pangalan tatay ko yun eh. Kala ata nila ako yung tatay ko. So, pag nakaupo ko doon, lagi ko na pagkakamalang tatay ko. No? Bakit? Kasi magkamukha kami. Ang isang Kristiyano, kailangan maging kamukha din ng ating Panginoon. Kaya sabi, talo kayong manabik. No? Sagata sa spiritual. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin. John chapter 5 verse 39. Dapat nating saliksikin ang kasulatan. How? No? How can we be a true Christian? Because if you're claiming you're a true Christian, but you haven't the image of Christ, you are not Christian. Kailangan isipin mo kung kanino ka. Kung kanino ka may kamukha. Dalawa lang yan eh. Larawan ng Diyos o larawan ng unggoy. Ang tao daw kasi ay lumaki sa unggoy. No? Nanggaling daw sa unggoy, kaya sabi nila, wala daw Diyos dahil ang tao ay galing sa unggoy. So dalawa lang talaga, no? Ikaw ay nagsimula sa larawan ng Diyos o ikaw ay unggoy? O kaninong larawan ka ngayon? So, if you are a Christian, ayaw mo naman talaga maging mukha unggoy, di ba? So, yun yung ating sinasabi. Kaya mga kapatid, makikita ninyo, ito, katulad ng sinasabi ng awit 144 verse 12. Ano sabi diyan? Pagka ang aming mga anak na lalaki ay magiging parang mga pananim na lumaki sa kanilang kabataan, lumago. Yung mga anak na lalaki, lumago, lumaki. Ano yung word na lumaki? Nag-improve, lumaki. Tumangkad. Kasi tangkad ni Doc Rocky. 6-footer itong ating mentor eh. Hindi magkasya sa kama. Anyway. Okay. Sabi dito, lumaki sa kanilang kabataan. At ang aming anak na babae parang mga panulok na bato na inanyuan ayon sa anyo ng isang palasyo. Nakikita ninyo, no? Inanyuan. Gaya ng isang
anyo. Di ba ito yung binabasa natin kanina, Colossus 3:10, tayo ay kailangan lumago ayon sa kaalaman sa yaong lumalang sa atin. Tayo ay inanyuan ng Diyos. So dapat makikita natin sa bawat isa sa atin yung anyo din ng Diyos. Kasi kung hindi natin talaga makikita yan, anong anyo meron tayo? Kung hindi anyo ng Diyos, ano nga ulit? Anyo ng unggoy. Bakit? Kasi daw, sabi ng iba, diyan tayo lumaki. Diyan tayo nag-originate sa unggoy. Ay, hindi naman ako papayag na galing ako sa unggoy, ano? At sabi dito, ang ating Panginoon ay nakaranas din ng paglaki. Oh, kaya nga ang sabi ng Panginoon, 'di ba? John chapter 13 verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Yan katulad yan. Lucas 1:20. At lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu. At nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Lumago yung bata, ibig sabihin, siya ay nag-improve, lumaki. Hanggang sa pagpapakita niya sa Israel. Sa makatuwid mga kapatid, tayo, kailangan natin lumaki hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon sapagkat nandoon, makikita natin yung resemblance. Ibibigay ng ating Panginoon sa atin yung bagong Israel, ang bayang banal na nasa langit. Kaya ang sabi dito, babaguhin natin yung nakasulat. I-rephrase natin, sabi, at lumaki tayo na sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga iglesia hanggang sa araw ng ating pagpapakita sa bagong Israel. Ganda ng rephrase, di ba? Ang ganda ng translation na ating ginagawa. Bakit? Sabi diyan, lumakas sa espiritu. Alam nyo kasi, sa ating bawat pagkakasala, yung ating espiritu ay nananaghoyan, nananangis. Tinatawag niya tayo sa pagbabago. Kaya ang ating Panginoon, patuloy siyang nagtitiis sa ating mga kasalanan at hinahayaan niya lang. Kaya mabuti ang Diyos, no? Napakabuti ng Diyos. Kasi isipin mo araw-araw, yung ating pagkakasala laging dumadagdag. Kasi sabi nung isang, alam niyo ba, bago ko tapusin, kwento ko lang muna ito. Papunta ko ng airport last time. May isang Katoliko na na driver ng taxi. Sabi sa akin, alam niyo siya yung nag-open ng topic about sa Bible at gusto niya daw na malaman yung Bible. So, nagpakilala ko Adventist. Sabi niya, minsan, pastor, hindi naman ako pastor. Sabi niya, pastor, gusto ko sana magtanong. Sabi ko, ano yun? Araw-araw ho natadagdagan yung ating mga kasalanan, di ba? Sa umaga-umaga pa lang. Hindi mo naman may iwasan di ba? Na halimbawa niyan, hinahanap ko yung susi ng taxi. Siyempre, iinit ang ating ulo. Mamaya-maya, traffic, di ba? Sabi niya ganyan. So, meron daw mga instances sa buhay na hindi daw maiwasan na makakaroon tayo ng emosyon, hindi natin makokontrol ang ating sarili, patuloy daw tayo nagkakasala, hindi daw natin maiwasan. Parang nahihiya siya sa dami ng kasalanan niya. No? Ngayon, sabi ko, kaya ako nakabuo ng ganitong series, alam nyo, yan din ang iniisip ko. Gusto ko mga kapatid na matulungan natin yung ating mga sarili, sagutin itong tanong na to. Paano tayo mga tunay na Kristiyano patuloy pa rin nagkakasala? Gusto natin maging kamukha ng ating Panginoon na malinis, walang kapintasan, walang kasalanan. Pero napakahirap. Kaya paano? Yung bagong buhay kay Kristo, na matanggap natin ng Holy Spirit, yung ating series yung nakaraan, kailangan naman nating lumago
Nung magkaroon ka ng bagong pagkatao, kailangan mo naman lumago para matutunan mo i-exercise ito kasi tayo ay tinuring na isang sanggol. O basa ulit, no? Lucas 1:80. Lucas 1:80 sabi diyan, at lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu. Okay, so tinuturing tayo na sanggol. Kapag ang isang sanggol lumalaki, ano ba una niyang ginagawa? Gumagapang, lumuluhod, no? Ayan ang ginagawa ng isang sanggol. Hanggang sa madapa siya, natututo siyang tumayo. Ganyan din tayo mga kapatid. Kapag ka tayo nadapa sa kasalanan, matuto tayong tumayo. Yan. Yan ang yan ang dapat nating matutuhan. Pag tayo ay nadapa sa kasalanan, matuto tayong tumayo at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sapagkat mga kapatid, ito yung napaka-importante nating matutuhan. Habang tayo ay nandito, handaan natin, hindi tayo sumunod sa ating Panginoong-Kristo para tayo magpakasala ulit. Wala akong naging isang Kristiyano na magsasabi na sumunod siya kay Kristo para magpakasala ulit. Walang may gusto niyan. Kahit sino walang may gusto niyan. Ba? Walang may gusto niyan. Kaya ano sabi? Ang sabi ng Biblia, Kawikaan, Kawikaan 5:17. Ang sabi diyan, anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang doon upang sa iba iasa ang iyong buhay. Oh, kailangan daw palakihin ng anak upang ikaw ay matulungan. Gayon din naman, ang Diyos ay ama natin at tayo pinalalaki niya bilang mga anak. Kailangan tayong makatulong sa ating magulang na ating ama sa langit. Paano makatulong? Habang ikaw'y lumalago sa pananampalataya, yung kapatid mo, palaguin mo rin sa pananampalataya. Walang nabubuhay mga kapatid sa sarili natin. Si Adan, kasama niya si Eva, responsibilidad ni Adan, si Eva. Gayon din tayo, responsibilidad natin ang bawat isa. Kaya mga kapatid, ang inyong malita lingkod ay nagpapagamit sa Panginoon parati, no? Sapagkat nais natin na magampanan itong sinasabi ng banal na kasulatan. At gusto ko sanang tapusin yung aking pagsasalita sa pagbasa ng santalata. Kasi nais natin mga kapatid na maidiin talaga itong sinasabi natin. No? Ito, katulad nito, Lucas 13:19. Katulad nito, sabi dito ni Jesus, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ito mahahambing? Ang katulad dito isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy, hanggang sa ito'y maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Yan po ay mabasa sa Lucas 13:18 hanggang 19. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung ating pananampalataya parang isang tanim na nagsimula sa buto. 'Di ba? Totoo naman eh. Parang buto ng mustasa na maliit siya hanggang sa lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki. At nung lumaki, ito'y naging puno. Kaso ang ilan sa atin, from buto, lumaki, naging halaman lang. Tumigil na doon. Maliit lang siya. Ang ating pananampalataya mga kapatid, kailangan napakataas, napakarangal. Bakit? Kailangan ito umabot hanggang sa langit. Kasi ang purpose natin mga kapatid ay hindi tumigil. Kaya nga may salitang hanggang.
Hanggang kailan? Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Sino mang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Pangawakan natin mga kapatid na tayo ay nung simula tayo makatanggap ng Espiritu Santo at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, tayo naman dapat ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng kaalaman, patuloy na pagsasaliksik sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat ito yung ating tungkulin. Bilang isang Kristiyano, ito yung ating responsibilidad na lalo pa siya makilala. Sabi sa akin ng isang kapatid kagabi, napakaganda ng series mo bro. Kasi ito ay Christ-centered. Yes mga kapatid, kasi nais natin na ang bawat isa maligtas, walang maiwan ng ating Panginoon. Ito layunin natin mga kapatid. Hindi nyo man ako maalala, halimbawa punta man kayo ng langit, kasi tatlo lang naman yan eh. Yung hindi nyo inaasahan nandun sa langit, o yung mga inaasahan nyo nasa langit, o kayo, tayo, mapunta sa langit. Ulitin ko, yung hindi natin inaasahan na nasa langit, yung inaasahan natin nasa langit, at tayo. Either of the three, hindi natin alam kung sino pupunta sa langit. Kaya ngayon, kung hindi nyo man ako maalala at nasa langit kayo, or ako man ay nandoon din, no? Huwag nyo i-credit sa akin. Ang nais ko mga kapatid, i-credit nyo sa lalo yung pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na saliksikin ang kanyang mga kasulatan sapagkat iniisip natin sa mga iyon may buhay tayong walang hanggan sapagkat ito, mga kasulatang ito, nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Mga kapatid, naway naging pagpapalat biyaya sa inyo ang ating naging pag-aaral ngayong umagang ito. At meron pa tayong I think 2 topics dito sa ating serye. Nawa ito ay inyong patuloy na sundan at patuloy na ipanalangin mga kapatid upang sa gayon ay tayo ay ah, tayo ay tuluyan mga kapatid na matuto ng kung ano yung tunay na kalooban ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano na tunay ding sumusunod sa Kanya. Kasi may mga Kristiyanong nagsasabi sila ay Kristiyano, hindi naman ginagawa utos ng Panginoon, sila, ito ay tinatawag ng Biblia na mga sinungaling. Ayon kay Apostol Juan. Ano? So, bukas, ang ating serye ay alas 4, alas 5, siguro nasa bahay na ako niyan or nasa airport. Alin man sa dalawa, tuloy pa rin yung ating pag-aaral, no? Kasi bukas ho ang aking flight pa Manila ay 2:35 at lalapag siya ng 4:35. At gaya nung ating kanina, nag-start tayo ng 4:39. So tama-tama paglapag ko niyan, ipagpapasalamat natin sa Panginoon, kapupuri natin sa Panginoon ang safe na travel pabalik ng Manila. No, ipanalangin niyo ako, isama niyo ako sa panalangin. Ganyan din si Doc Rocky na babiyahe pa Caraga. Magkakahiwalay na kami ng landas ngayong umagang ito. At yung tagumpay na pagtatapos ng reunion ng 3:30 ngayong umaga na ating sa atin naman mga kapatid ay na-assign yung pag-expose sa Roman Catholic dito sa seminar. Kasi ako po ang pinakahuli na speaker ngayong umaga. No, dalawa na lang kami ni Doc Chinido, yung best friend ni Doc Rocky, ang magsasalita. Pagkatapos si Doc Chinido, aalis na sila. Maiwan ako dito, susama kay Brother Tritz, papuntang Davao. Doon ako lilipad ng pa Manila.
Mga kapatid, ipanalangin ninyo yung mga bagay na ito sapagkat hindi lang si Doc Rocky ang may mahalagang misyon pagbalik niya sa Caraga, pagpunta niya sa Caraga, maging gayon din sa akin sa pagbalik ko sa Manila kasi inaantay tayo doon ng mga bago nating nabautismo ang kapatid na binabible studyhan natin. Kilala ni Sister Limlay ito si Brother Howard at saka si Sister Chel. At iba pa nating kapatiran sa Manila na nais magpa-Bible study sa atin, no? Ayan. So, ulitin ko mga kapatid, no? Naway naging pagpapalat biyaya sa inyo ang ating pag-aaral at kayo inihahabiling ko sa maibigin at maawaing kamay ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat, lalong-lalo na sa inyo ngayong araw na ito ng Sabat, naway pakabanalin ng ating Panginoon ang araw na ito para sa inyo. Happy Sabat po muli at dito sa amin ay araw ng linggo. Magandang umaga po sa ating lahat.